paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Magandang gabi, kaibigan. Malagim, maging kampo ng dilim. At sa ayaw at sa gusto, nagsasabog ng lagim. Tulad ng manananggal na sa dikta ng masidhing pangangailangan ay nambibiktima. Sino kaya ang magwawagi sa kahindik-hindik na sagupaan ng manananggal laban sa manananggal? Bagong lipat lang kami ng asawa ko sa barangay nito. At dapat sana magtiis muna akong hindi makatikim ng dugo at laman ng sanggol na pinakamasarap na pagkain sa kagaya kong manananggal. Dapat sana hindi muna ako mambiktima upang walang taga rito na maghinalang isa akong kampo ng dilim. Pero may naamoy ako isang babaeng nagdadalang tao na nakatira sa isang kubo. Sa kubo ito, nalalapagan ko ang bubungan. Oo! Ngayong nakalapagdako sa kubo, hahawiin kong pawid na bubungan. Tamang-tama. Nasilip ko sa siwang nitong bubungan. May himpig na natutulog ang babaeng nagtatakataw. Pahabain ko na ang aking tila at ilalawit ko sa siwang ng bubungan upang makaabot ang tulo ng aking tila sa tiyan ng babaeng nagdadalang tao. Ngayon,
Ngayong nakabot na ng tulo ng aking tila si tiyan ng babaeng buntis. Ibabaon ko na sa kanyang tiyan ng aking tila at sisip-sipin ko na ang laman at dugo ng sanggol sa kanyang tiyan. Ang sarap. Napakasarap sipsipin ng dugo at laman ng isang sanggol. Matyas? Nagising ang babae. Gumising ka? Kinigising ang natutulog na lalaki sa kanya. May mahabang tila sinulit na lumusot sa bubungan at nakatusok ang tiyan ko. Masakit! Napakasakit ang tiyan ko! Nasipsip ko na ang laman at dugo ng sanggol. Pwede na akong tumakot. May lumipad sa bubungan! Manananggal yata! Pinagtima ako ng manananggal! Manananggal! Ano, Pidyong? Isang kabarangay natin ang biniktima ng manananggal? Oo, Kapitan Ray. Si Tisha ho. Yung buntis na nakatira po dun sa kubo sa bukid. Paano mabibiktima ng manananggal si Tisha? Matapang ang asawa niyang si Matyas. Lasing daw si Matyas, kaya hindi agad nagising. At bago pa ho ito nagising, nakatakas na ho ang manananggal. At nabiktima na ho ang sanggol sa tiyan ng kanyang asawa. At sabi sa akin ng kapitbahay nila, Ano? Kaya tumakbo po ako agad dito sa barangay hall. Sige. Ipunin mo mga kasama mong tanod, Pidyong. Oo, Kapitan. Responde agad tayo sa bahay ni Natisha. Baka hindi pa nakakaliw manananggal. Baka maabutan pa natin at papatay ang kampo ng dilim. Sa dami ng laman at dugo ng sanggol na nasipsip ko, nabusog ako ng gusto. Kahit ilang araw akong hindi mambiktima. Lalapag na ako sa kalahati ng aking katawan na nasa sagingan. Oo, susumpong ko na ang itaas na bahagi ng aking katawan sa ibabang bahagi ng aking katawan. Ngayon, maaari na akong umuwi. May mga dumarating. Kapitan Ray, nakikita niyo ba yung nakikita ko sa sagingan? Ayun o! Ang kapitan ng barangay at ang mga tanod. Kapitan! Pidyong! Lumikit ang itaas sa bahagi ng katawan niya. Sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Nakita nila ako. Nanganganib ako. Tatakas ako. Katanod! Kapitan! Dati ngayang makatakas ang manananggal. Habulin natin ang kampo ng dilim. Patayin natin ang manananggal! Nay? Oh, Nay? Beth. Ano? Pasensya na po, pumasok ako dito sa kwarto niyo at ginising ko kayo. Bakit? Nay, nagising po kasi ako. Wala sa tabi ko si Elmer. Hinahanap ko na po siya sa buong kabahayan pero wala po siya. Umalis ang asawa mo? Opo. Umalis po siya na hindi nagpaalam sa akin. Kaya nag-aalala po ako. Bakit umalis yung asawa mo nang hindi nagpapaalam sa iyo? Ewan ko pa dun. Alam naman niyang buntis ako tapos iniwan niya ako. At saan naman yan pupunta? Sa ganitong 10 oras ng gabi? Ador? Nieves, gising ka pala. Bakit parang nagulat ka? Nakatulog ka na kasi kanina sa kwarto. Nagising ako, wala ka sa tabi ko At nakita ko nakasilip ka sa bintana, kaya nilapitan kita. Bakit isinara mo na yung bintana? Magbalik ka na sa kwarto. Sino bang sinisilip mo kanina sa labas? Ang kapitan ng barangay at ang mga tanod. Humahango silang nagdaan sa tapat ng bahay natin. Bakit kaya? Yan nga alamin ko. Sige na, bumalik ka na sa kwarto. Ituloy mo ng pagtulog mo at lalakad muna ako. Iiwan mo akong mag-isa? Aalamin ko lang kung bakit umahangos na nagdaan si Kapitan Ray at ang mga tanod. Hindi ka naman tanod Alam mo naman nakikipagtulungan ako kina Kapitan.
dahil napabalitang may gumagalang manananggal dito sa ating barangay. Pero alam mo namang buntis ako at balitang mga tulad kong binibiktima ng manananggal. Wala kang dapat ikatakot. Hindi naman ako magtatagal sa labas. Uuwi din kaagad ako. Ador! Hayaan mo na ako makipagtulungan sa mga kabarangay natin, Nieves. Buntis ka, kaya dapat lang tumulong ako kinakapitan sa paghuli at pagpatay sa manananggal. Kapitan Ray. Oh. Nawala ho yung manananggal na hinahabol natin eh. Oo nga, Pinjong. Nailigaw niya tayo. Sayang. Naaktuhan na natin ang pagsumpong sa kalahati ng kanyang katawan. Hindi pa natin siya naabutan. Malamang nagtatago lamang siya sa paligid. Kaya maghiwa-hiwalay tayo sa paghahanap sa kanya. Sige ho, Kapitan. Pero alisto kayo, ha? Malamang handang mamatay at pumatay ang manananggal. Huwag siyang magkakamaling magpakita sa akin, Kapitan. Bakit? At ngayong tsimpong may dala akong matalas. Kapag naka-enkwentro ko ang manananggal na yon, lalaslasin ko ang kanyang leeg. Puputulan ko ng ulo ang manananggal. Ador! Kapitan! Bakit umahangos ka? Saan ka pupunta? Kayo po ang pinuntahan ko, Kapitan. Ha? Bakit? Nakita ko kasing humahangos kayo nagdaan kanina sa tapat ng bahay namin. May inahabol kasi kaming manananggal. Kaya nga sumunod ako sa inyo para matulungan ko kayo. Nagiwaiwalay kami ng mga tanod ko. Mag-isa lang kayo, Kapitan? Para madali naming makitang manananggal na nawala kaninang hinabol namin. Tutulungan ko kayo sa paghahanap. Ha? Oo. Sige. Ihiwalay rin ako sa inyo, Kapitan. Mag-iingat ka, Ador. Oo. Baka mabiktima ka ng manananggal. Salamat. Nailigaw ko mga tanod na kumapol sa akin. Maaari na akong umuwi sa bahay na inupahan namin ni Beth. Baka magising ang asawa ko at mag-alala na wala ako sa bahay. Kahit kasama niyo noon ang kanyang ina. Manananggal! Ano sinabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Ikaw ang manananggal na hinahabol namin kanina. Nagkakamali ka! Hindi ka na makapagkakaila. Dahil ang damit na suot mo, ang suot mo nung dumugtong ang kalahati na iyong katawan kanina sa sagingan. Patay ka na ngayon, aswang! Kutsilyo? Oo, manananggal. Kutsilyo nga ito. Kita mo, napakatalas nito at ibabaon ko sa katawan mo ito ng ganito. Ang braso ko. Swerte mo pa rin, manananggal. Nakailag ka. At sa braso lang nadaplisan ng matalas ko. Pero sa susunod, sisiguruhin kong mamalasin ka na. Ibabaon ko na sa katawan mo ang matalas ko. Huwag! Titiyakin ko na ang iyong kamatayan. Ngayon, manananggal. Ngayon, dahil sa kaaatras mo, nawalan ka ng panimbang at bumagsak ka. Ngayong nakahandusay ka na sa lupa, hindi mo na mailagan ang matalas ko. Papatayin na kita! Ano? Ako ang harapin mo! Isa pang manananggal! Hindi mo magagamit ang pagaling mo! Sasakmanin ko na ang leeg mo! Beth? Oo, Elmer. Gising pa ako at ng inay ko. Saan ka ba galing, Elmer? Nagising kami ni inay na wala ka rito sa bahay kanina. Bakit umalis ka ng bahay na hindi nagpapaalam sa asawa mo? Gabi na. Pasensya na ako kayo, Nay. Beth? Saan ka ba nagpunta? Nagganap ako ng gamot eh. Gamot? Oo, Nay. Kasi ako kanina, natutulog ako, sumakit ang matindi ang tiyan ko. Wala naman tayong gamot dito sa bahay, kaya umalis ako at naghanap ng gamot. Bakit hindi ka man lang nagpaalam sa akin? Tulog na tulog ka. Kaya hindi na kita inapala.
Mabuti na lamang nakakita ko ng bukas na tindahan sa di kalayuan. At nakabili ko ng gamot sa sakit ng tiyan na ininom ko na doon. Kaya maayos na ang pakiramdam ko bago ako nakauwi. Oy, uli-uli, huwag kang aalis ng bahay nang hindi ko alam, ha? Oo nga. Alalang-alala kami sa iyo. Oo. Mahirap na. Baka meron din sa barangay na ito na gumagalang manananggal. Oo nga naman. Di ba? Kaya nga tayo umalis doon sa dati nating tinitiran. May napabalitang manananggal doon. Baka mamaya meron din dito. Nakampo ng dilim sa lugar na nalipatan natin. Kaya huwag ka lang aalis ng bahay sa gabi. Dahil takaw manananggal ang asawa mo na nagdadalang tao. Kapitan. Ikaw pala, Ador. Huwag niyo na hanapin ng manananggal. Wala na siya sa lugar na ito. Bakit mo nasabi yan? Nakita ko tumakas na papalayo. Lumilipad. Dala-dala ang kalahati ng kanyang katawan. Sayang. Natakasan tayo ng kampo ng dilim na nambiktima ng isang kalugar nating buntis. Ang masakla pa, Kapitan. Bago nakatakas ang manananggal, nabiktima niya ang isa sa iyong mga tanod. Ha? Oo, Kapitan. Isa sa mga tanod niyo, napatay ng manananggal. Yeves, bakit hindi mo ako sabayang mag-almusal? Ador, pinag-alala mo ko kagabi. Sabi ko naman sa'yo, wala kang dapat ipag-alala, di ba? Takot na takot ako habang nag-iisa ako dito sa bahay. Hindi ka naman maano eh. Balitang gayo kong buntis sa binibiktima ng manananggal. Hindi ka magiging biktima ng manananggal. Dahil may pangontra ako sa mga kampo ng dilim na ikinalat ko sa paligid ng bahay natin. Ador. Ipanatag mo ang loob mo. Magiging biktima ng manananggal ang lahat ng buntis dito sa barangay natin. Maliban sa'yo. Sinisiguro ko yan sa'yo. Kaibigan. Ha? Ako bang tinatawag mo? Ikaw nga, Elmer. Kilala mo ako? Dahil pagtanong na kita sa mga kapitbahay mo, kaya alam kong bagong lipat ka lang dito sa barangay namin. May iwan na kita, may pupuntahan ako eh. Hindi ka man lang ba magpapasalamat sa akin? Bakit ako magpapasalamat sa'yo? Kung hindi kita iniligtas, malamang napatay ka na ng mga tanod kagabi. Ha? Ikaw ang? Oo. Ako ang nagligtas sa'yo sa tangkang pagpatay sa'yo ng tanod. Salamat. Hindi mo man lang ba itatanong kung bakit kita iniligtas? Alam mo kung bakit pinagtangkaan ng tanod ang buhay ko kagabi? Oo. Dahil isa ka ring manananggal na kagaya ko. Ako si Ador, taga rito. Pero lingid sa akin mga kabarangay at maging sa asawa ko ang tunay kong pagkatao. Pareho tayo. Lingid din sa aking asawa at sa ibang taong tunay kong katauhan. Sabi ng iba, ang magnanakaw, galit sa kanyang kapwa magnanakaw. Pero ako, hindi ako galit sa kauri ko. Iniligtas kita dahil ang gusto ko, maging magkakampi tayo. Ador? Payag ka ba, Elmer? Payag ka bang maging magkakampi tayo? Ador, kakilakilabot ang naging pagkamatay ng isa sa mga tanod ko. Yung nga pang narinig kong pinag-uusapan ng mga tanod na pumasok ako dito sa barangay hall, Kapitan. Ilan na nabiktima ng kampo ng dilim dito sa ating barangay. Kaya nga po madalas akong dumaan dito. Dahil kahit hindi niyo ako tanod, gusto ko pa rin makatulong sa paghuli at pagpatay sa manananggal. Salamat. Hindi na ako papayag na madagdagan pa ang mga naging biktima ng kampo ng dilim. Kapitan. Gabi-gabi na kami magro-ronda ng aking mga tanod. At kapag muli naming namataan ang manananggal, hindi na namin siya hayaang makatakas ng buhay. Tatapusin na namin ang pagkakalat ng lagim ng kampo ng dilim. Beth, sana huwag sumama ang loob mo sa akin, ha? Bakit naman po sasama ang loob ko sa inyo, Nay? Mula nung pumanaw ang yung itay nung 1 taon at pumisan na ako sa inyong mag-asawa, ayokong magkaroon ka ng hinanakit sa akin. Wala po akong alam na dahilan para sumama ang loob ko sa inyo.
May gusto sana akong itanong sa'yo tungkol doon sa asawa mo. Ano pong gusto niyong malaman tungkol kay Elmer? Napapansin ko madalas na umaalis ng bahay si Elmer kapag gabi. Nagkakataon po kasing may nag-alok ng panggabing trabaho kay Elmer. Dati po kasing security guard ang asawa ko, Nay. Oh, hanggang ngayon ba naman na nagdadalang tao ka na aalis pa siya ng bahay kung gabi? Sabi naman po niya, iiwasan na raw po niyang tumanggap ng panggabing trabaho hanggang sa makapanganak ako. Abay, dapat lang. Mahirap na wala rito ang asawa mo. Oo nga po At alam mo naman na masyado ako nervyosa. Di kita maipagtatanggol sakaling may kampo ng dilim na pumasok dito sa bahay. Lalo na nga't isang manananggal. Elmer. Oh, Ador. Ikaw pa na. Sa tayaan ka ng numbers game pupunta, no? Oo. Isa yun sa libangan ko na kung minsan, pinagkukunan ko rin ng ikabubuhay kapag nakatsamba ako. Sinundan kita dahil hindi mo sinagot ang tanong ko sa iyo kanina. Kailangan pa bang sumagot ako sa'yo? May utang na loob ka sa akin. Utang ko nga sa'yo ang buhay ko. Dapat kang tumanaw ng utang na loob sa akin. Kaya nga hindi ako makatanggi sa alok mo Kung ganon. Oo, Ador. Hindi ako nakasagot sa tanong mo sa akin kanina bago ako lumayo sa'yo. Dahil may ibang taong malapit sa atin. Pero paig ako na maging magkapatalik tayo. Ayos. Kapag nalagay sa peligro ang buhay mo, tutulungan din kita. Ililigtas. Kaya ng ginawa mo sa akin. Mabuti alam mo ang dapat mong gawin. Kung naging magkalugar lang tayo sa barangay na inalisan namin ang asawa ko, baka hindi na kami lumipat ng tirahan. Dahil wala akong kauri. Wala akong kapanalig doon. Walang makatutulong sa akin sa naging puspusang paghunting ng mga barangay tanod sa Manananggal na nagkakalat ng lagim sa dating lugar namin. Nalingid sa kanila ay walang iba kundi ako. Dito sa barangay namin, ako lang ang kampo ng dilim. Dalawa na tayo ngayon. Kaya nga mahihirapan ang mga kaaway natin laban sa atin. Dahil magkakatulungan na tayo. At magiging madali pa sa atin ang makapampiktima. Tama. Dahil sa pagiging magkapanalig natin, madadalas ang pagkain natin ng dugo at laman ng sanggol. Oo. Mapapadalas ang pagsasabog natin ng lagim. Magpapakasawa tayo sa pambibiktima ng mga buntis. Magpapakasawa tayo sa pagsipsip ng dugo at laman ng sanggol. Nieves? Oh, nariyan ka na pala, Ador. May kasama ako. May kasama ka? Oo, si Elmer. Kumusta ka, Nieves? Okay lang, Elmer. Taga rito rin siya sa barangay natin. Bago lipat lang sila ng kanyang asawa rito. Bago lang kami nagkakilala at naging magkaibigan. Kaya niyaya ko siya rito sa atin. Kasama ko ang binan kong babae na kapisa namin ang asawa ko sa bahay na naupahan namin dito. Sandali ha. At paghahanda ko kayo ng merienda. Oo, sige. Maiwan ko muna kayo, Elmer. Sige, Nieves. Maupo ka. Salamat. Elmer, bakit parang natitigilan ka? Wala. May muna kita rito sa sala. Magsisiyar lang ako sandali. Sige. Magbasa ka muna ng diaryo dyan. Oo. Buntis palang asawa ni Ador. Tansya ko. 7 buwan ang dinadala niya. Kaya ang bango ng sanggol sa tiyan niya, napakabango. Ador? Oo, Beth. Ador ang pangalan ng bagong kaibigan ko na taga rito sa barangay na nalipatan natin. Galing na ako sa kanila kanina at nakilala ko na ang kanyang asawa. Kaya isinama ko rin siya rito sa atin para
makilala rin kayo ng inay mo. Ikinagagalak kitang makilala, Beth. Ako rin, Ador. Mabuti nagkakilala kayo at naging magkaibigan agad ng asawa ko. Oo nga. Paano ba kayo nagkakilala? Pareho kasi kaming mahilig tumaya sa loto. Doon kami nagkakilala sa tayaan. Hindi ba? Oo nga, Beth. Etong kape, Magkape muna kayo. Salamat, Tonay. Ng bagong kaibigan mo, Opo. Elmer. Salamat ho. O siya, sige. Maiwan ko na muna kayo dyan, ha? Ador, bakit parang natitigilan ka? Wala, Elmer. Huwag kang mailang sabihan kong babae. Hindi lang talaga siya mahilig makisalamuha sa mga nagiging bisita namin. Kaya tumalikod ka agad. Oo nga, pasensya ka na kay inay. Buntis pala ang asawa ni Elmer. Siguro 7 buwan na ang pinagbubuntis niya. Wala sa asukal tong kape. Kaya ang bango-bango ng sanggol sa kanyang tiyan. Napakabango. Ador? Anong binubulong mo? Wala, Elmer. Tutuloy na ako, Elmer. Kaya inihatid kita, Ador, hanggang dito sa labas ng bahay namin. Gusto ko mambiktima tayo mamayang gabi. May gusto ka bang biktimahin natin? Meron. Ang taong porsigidong pumatay sa kagaya natin mga kampo ng dilim. Ang kapitan ng barangay na ito. Si Kapitan Ray? Nay, malayo na po si Ador pero sinusundan niyo pa rin siya ng tingin. Ay, tatapatin kita, Beth, ha? Wala akong tiwala sa taong yun. Mukha naman po siyang mabait. Kaninang nandito sa bahay, halata akong panay ang palihim na tingin sa'yo. Abay, lalo na dyan sa tiyan mo nakatitig. Siguro po, dahil buntis din daw ang kanyang asawa, baka kinukumpara niya kung sino sa amin ang asawa niyang mas malaki ang tiyan. Kung hindi lang nakakahiya kay Elmer sasabihin ko sa kanya, huwag siyang masyadong magtiwala sa bago niyang kaibigan. Nay, huwag naman po. Malakas ang kutob ko. Nagagawa ng hindi maganda ang Ador na yun. Ador. Narito ka pala uli sa barangay hall. Naparito ako, Kapitan, para malaman ko kung magro-ronda kayo mamayang gabi. Yun ang plano namin. Baka naman pwede akong sumama sa inyo. Bakit hindi? Baka makatulong ako sa balak niyong paghuli sa manananggal. Magtrabaho ka na rin kaya rito sa barangay. Wag na ho. Para hindi ka na kailangan makiusap kung pwede kang sumama sa pagro-ronda namin. Kapag may libreng oras lang po ako sasama sa inyo. Kasi nga alam niyo naman, buntis ang asawa ko. Mabuti payag ang asawa mo na iwan mo siya kung gabi. Paminsan-minsan ko lang naman siyang iniiwan. Hindi naman ako nagtatagal na wala sa bahay namin. Kung ako sa'yo, kapag nakapanganak ng asawa mo, saka ka sumama sa pagronda namin ng mga tanod. Bakit, Kapitan? Balitang mga buntis ang binibiktima ng manananggal. Nagdadalang taong asawa mo. Hindi o magiging biktima ng manananggal ang asawa ko, Kapitan. Yan ang sabi mo. Yun ang sinisiguro ko. Meron ba namang sinisinong kampo ng dilim? Ador, huwag ka nang lumabas ng bahay ngayong gabi. Nakasagot na ako kay Kapitan Ray na sasama ako sa kanila sa pagro-ronda ngayong gabi. Bakit ka sumagot kay Kapitan? Gusto kong makatulong sa kanila. Alam mo na mabuntis ako. Sigurado ko namang hindi ka maano. Walang masamang mangyayari sa'yo. Kahit iwan pa kitang mag-isa. Nung nanliligaw ko pa lang sa akin, ayaw mo malayo sa tabi ko. Gusto mo lagi mo akong kasama. Ngayon mag-asawa na tayo at buntis na ako. Iiwan mo na ako mag-isa kahit gabi pa. Gusto kong sumama kay na Kapitan para makatulong ako sa kanila sa paghuli at pagpatay sa manananggal. At para wala nang kinatatakutan dito sa barangay natin. Ewan ko sa'yo. Huwag ka sanang maginanakit sa akin. Masisisi mo bang magdamdam ako sa'yo kung mas binibigyan mo ng importansyang ibang tao kaysa sa akin na asawa mo? Nieves, wala kang dapat ikatakot. Basta wala
wala ka dito sa bahay kung gabi, natatakot ako, Ador. Takot na takot ako na baka maging biktima ako ng manananggal. Panalo sa bingo, bus, 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 bus. Panalo anytime, maglaro anywhere sa bingo, bus, 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 bus. Buti, nakaalis ka pa rin sa bahay niyo ngayong gabi, Ador. Hindi ako pwedeng sumira sa usapan natin na mambibiktima tayo ngayong gabi, Elmer. Ayaw ka kamong payagang umalis ng asawa mo. Oo. Kaya nga hinintay ko muna siya makatulog bago ako umalis. Pareho pala tayo. Hindi naman pwedeng papigil tayo sa kanya-kanyang asawa natin na umalis kung gabi. Dahil gabi lang tayo pwedeng mambiktima. Oo nga. Maaari naman tayo magdahilan o gumawa ng kahit anong alibay kina Nieves at Beth. O sige, dito na tayo sa likod ng malaking puno, Elmer. Dito na tayo magbabago ng anyo? Oo, kubling lugar naman to eh. At bihirang nagagawi dito. Kaya ligtas dito ang kalahati ng ating mga katawan. Okay. Ipapahid ko ng dala kong langis sa aking paywang. Ako rin. Ayan na. Sige. Sabay na nating ipahid sa ating katawan ng langis. Nakapwa ipinamanas sa atin ang kanya-kanyang ama natin bago sila pumanaw na naging dahilan ng pagiging manananggal natin. Ayan. Ngayon, nakapagpahid na tayo ng langis sa bewang natin. Unti-unti nang hahati ang ating mga katawan. Kasabay ng pagtubo ng malalapat na pakpak sa kanya-kanyang likod natin. Ang pagtubo ng mahaba at matutulis nating mga pamilya. Ngayon, pareho na tayong naging ganap na manananggal, Elmer. Hanapin natin si Kapitan. Ador. Hanapin natin at patayin ang kapitan ng barangay. Sasakmalin natin siya sa kanyang leeg. Pupukin natin ang kanyang dibdib. Tutukutin natin at lalamunin ang kanyang mga lamang loob. Mga tanod, mag-ingat tayo sa pag-ronda at maging alis tayo. Tama ho, Kapitan. Kapag nakainkwentro tayo ng manananggal, huwag natin hayaang mayroong siyang mabiktima isa man sa atin. Tama, Kapitan. May lumilipad sa itaas. Kapitan! Kapitan, oh! Dalawang manananggal! Atakayin sa atin ang mga Kapitan! Atakayin tayo mo naman nananggal! Huwag tayong matakot! Kapitan! Lumaban tayo sa mga kampo ng dilim. Patayin natin ang manananggal. Patayin sila! Patayin! Patayin namin! Wala kaming tititirang buhay sa inyo! Magkubli tayo sa ilalim ng puno para hindi tayo maatake. At habang nakakubli tayo, paulan natin ang mga batong mga manananggal. Pinabagay na tayo! Mahirap natin silang maatake sa ilalim ng puno. Namang sinasalaman! May arabi sa atin ang mga kalaban natin! Kapag hindi tayo tumakas, baka mapat
Ayun. Lumipad pa pala yung dalawang manananggal. Natakot yata sila sa atin. Oo nga. Tatakas yung mga kampo ng dilim mo. Malamang, magbalik na sila sa kalahati ng kanilang katawan. Tugisin natin sila. Kapag inabutan natin sila, patayin natin ang mga kampo ng dilim. Patayin natin ang mga manananggal. Akala ko umaga na. Malalim pa pala ang gabi. Madilim pa sa labas na. Tutuloy ko nga pagtulog ko. Ano yun? Parang may lumilipad na malaking ibon sa itaas. Sa labas ng bahay. Hindi mga ibon ang lumilipad. Mga manananggal. Beth! Beth! Elmer! Nay? Elmer! Bakit po kayo sumisigaw? Beth! Bakit po kayo umiiyak? Si Elmer, nasaan? Wala po siya sa kwarto namin. Nasaan ang kasama mo? Hindi ko po alam. Nung magising po ako dahil sa sigaw niyo, wala po si Elmer sa tabi ko. Diyos ko, nasaan si Elmer? Bakit po ba? Bakit kayo takot na takot? May manananggal sa labas ng bahay. Manananggal po? Oo, dalawa. Baka patay tayo ng mga kampo ng dilim. Diyos ko! Baka patay tayo ng mga manananggal. Elmer, mabuti umuwi ka na. Kanina ka pa namin hinihintay. Bakit, Beth? Bakit parang natatakot kayo ni Inay? Talagang takot na takot kami kanina. Bago ka dumating, may nakita kaming dalawang manananggal na lumilipad sa itaas ng ating bahay. Akala namin, Inay, aatakihin kami ng mga manananggal. Buti na lang, lumipad pa pala yung mga kampo ng dilim. Huwag kayong matakot. Saan ka ba galing? Bakit umalis ka na naman ang hindi nagpapaalam sa asawa mo? Hindi ba pinakiusapan na kitang huwag kang aalis ng gabi? At huwag kang aalis nang hindi nagpapaalam sa akin? Pasensya ka na, Beth. Umalis na naman ako nang hindi nakapagpaalam sa'yo kahit malalim na gabi dahil may nakita akong manananggal. Nakita mo rin yung mga kampo ng dilim, Elmer? Oo, Nay. Diyos ko! Kaya lumabas ako ng bahay para habulin ang manananggal. Pero natakasin niya ako Ano? Kaya umuwi na ako. Naku, uli-uli, huwag kang mag-isa nga habol sa manananggal, ha? Oo nga. Abay, wala kang kalaban-laban doon. Huwag kayong matakot, Nay. Beth. Anong hindi? Sinisiguro ko sa inyo na hindi kayo mapapahamak. Bago kayo makanti ng manananggal, papatayin ko siya. Huwag ka nang umiyak. Huwag kang matakot. Bakit hindi ako mapapaiyak, Ador? Bakit hindi ako matatakot? Pinagbili na kita, huwag kang aalis ng bahay kong gabi, pero umalis ka pa rin. Kasi nga, kaninang natutulog ka, may lumipad na manananggal sa itaas ng bahay natin. Kaya hinabol ko. Hindi ko nga lang naabutan. Natakasan niya ako. Paano kung sa pag-alis mo ng bahay, inatake ako ng manananggal? Hindi pwede mangyari yung... Bakit hindi mangyayari? Balita mga buntis na gaya kong binibiktima ng kampo ng dilim. Magtiwala ka sa akin. Ador! Kapag may manananggal na nagtangkang biktimahin ka, mamalasin siya sa akin. Sino mang magtangkang gumawa ng masama sa'yo, papatayin ko. Ador, bala ka yata. Hindi naman, Elmer. Tinatapos ko lang itong mga damo sa tataniman ko ng gulay. Kung pwede kang sumama sa akin. Ha? Saan? May gagawin tayo. Para siguradong mawala na sa landas natin ang ating mga kaaway. Hindi na natin nagawa ang balak natin kay Kapitan Ray. Muntik pa tayo mapatay ng mga tanod. Kaya nga umisip ako ng paraan para mawala silang lahat sa ating landas. Paano, Elmer? Anong gagawin natin? Gagawa tayo ng patibong. Patibong? Kapitan! Kapitan Ray! Ador, bakit umahangos ka? Kapitan, nakita ko ang manananggal. Ang manananggal? Oo. Nakita,
Oo nga. Saan mo nakita manananggal, Ador? Turo mo sa amin! Tutuguisin namin ang manananggal! Talagang ituturo ko sa inyo. Dahil lang tangkain ko siyang mahuli. Nanlaban siya. Muntik niya na ako mapatay. Ha? Oo, natakasan ko lamang siya. Nasaan ang manananggal? Ituturo ko sa inyo, Kapitan. Sige. Pero hindi na ako makakasama sa inyo. Dahil nangihina na ako sa pakikipaglaban ko sa kanya. Hindi bale. Kami na ng mga tanod ko ang bahala. Sige, sumunod kayo sa akin. Ituturo ko sa inyo. Saan namin makikita ang manananggal? Saan? Sa naisip kong paraan, sa ginawa naming patibong ni Ador, siguradong mawawala na sa landas namin ang mga kaaway. Kailangan lang nansihin ko sila. Eto na ang mga hinihintay ko. Kapitan! Ano ang manananggal? Nabilipan sa patawid! Oo nga, Kapitan! Nag-iisang kampo ng dilim. Kaya lang napag-usapan namin ni Ador, magpapahabol ako sa aming mga kaaway. Kapitan! Nakita tayo ng manananggal! Lumipad siya papalayo! Tatakas ang kampo ng dilim! Sundan natin, Kapitan! Mag-iingat kayo! Ang sama! Ang dati kaya ang makatang sa manananggal. Oo, Kapitan! Ganyan ka, mahal. Tumabot kayo sa akin. At paghabol sa akin, lahat kayo mamamatay. Mamamatay! Madali kayong magsama. Bumabagal ang paglipad ng manananggal sa itaas. Pagod na siya. Maabutan natin ang kampo ng dilim. Sige, mga aral. Bumabol kayo sa akin. Habol! Kapitan! Pumasok ang manananggal sa kakahuyan! Kapitan, sundan natin! Masukan lang pagdilim sa gawing pinuntahan niya. Oo nga. Hindi natin makikita doon ang ating taraanan. Kahit saan magtungo ang manananggal. Kapitan, madilim! Sundan natin. Halatang Madilim, pagod Kapitan! siya sa paglipad. Madilim ba? Kapag inabutan natin siya, huwag natin siyang titira ng hiniga. Oo! Tara! Kaya natin ang manananggal! Sige, mga aral. Sumunod kayo sa akin. Sumunod kayong lahat. Doon! Pumasok tayo sa kakahuyan. Tara! Sumunod kayo. Bilisan ninyo. Dali! Ay! Ang mga tanod, nahulog sa malaking hukay. Natuhog sila ng mga tulo sa ilalim ng hukay. Kapitan Roy! Dor, Bakit parang malungkot ka, Kapitan? Lulugo-lugo kayo. hindi namin naabutan at napatay ng mga tanod ang manananggal na tinugis namin. Nasaan ho ang mga tanod? Patay na silang lahat. Ho? Bakit, Kapitan? Nang tugisin namin ang manananggal sa kakahuyan, nahulog ang mga tanod sa malaking hukay. Natinulisan ang kawayan sa ilalim kung saan natuhog ang mga tanod. Ha? Kapitan, wag ho kayong manlumo. Nalin lang kami ng manananggal. May araw din ho na mahuhuli natin ang kampo ng dilim. Mapapatay din natin siya. May pag-iiganti din natin ang kanyang mga naging biktima. At matatapos rin ang pagkakalat niya ng lagim dito sa ating barangay. Yan talagang pagsisikapan ko. Kaya lalapit na ako sa presinto. Sa mga pulis, Kapitan? Oo. Kayong wala ng mga tanod ko, hihingin ako ng tulong sa mga pulis para mapatay namin ang manananggal. Sige, maiwan na kita. Kahit kanino ka pa humingi ng tulong, wala ring saysay, Kapitan. Hanggat magkakampi kami ni Elmer, walang makakapatay sa amin. At isa ka rin sa aming magiging biktima sa darating na mga araw. Wala nang makapipigil sa pagsasabog namin ni Elmer ng lagim dito sa barangay. Wala. Walang makapipigil sa aming mga manananggal. Ador, tagumpay ang plano natin. Oo, Elmer. Dahil sa ginawa nating patibong,
Nawala sa landas natin ang mga kaaway, ang mga hangal na tanod. Pero buhay pa si Kapitan Ray. Matitsyempohan din natin siya. Nagbalik ako sa karaniwan kong anyo. Dahil bago natin planuhin ang pagpatay kay Kapitan, ang ating mga sikmura munang asikasuhin natin. Hindi natin pwedeng balikan ang mga bangkay ng mga tanod sa malaking hukay para makain natin ang kanilang mga lamang loob. May mga pulis na nag-iimbestiga doon. Ang pinakamasarap na pagkain sa kagaya nating mga manananggal, ang nais kong matikman. Ang dugo at laman ng sanggol. Oo. Nasasabik na rin ako magpakabusog sa dugo at laman ng sanggol. Maghanap tayo ng nagdadalang tao sa barangay na ito. Oo, Elmer. Kanya-kanyang biktima tayo. Malas lang ng mga babaeng buntis na mabibiktima natin. Mabuti nakaalis ako hanggang nakabalik dito sa aming bahay na hindi nagising si Beth, pati na ang kanyang ina na nasa kabilang kwarto. Napatay nga namin ni Ator ang mga tanod bago kami naghiwalay. Pero pareho naman kaming wala nang makitang papaeng nagdadalang tao sa barangay nito. Lalo tuloy kumakalam ang aking sikmura. Lalo ako nagugutom at nauuhaw sa dugo at laman ng sanggol. May naamoy akong napakabagong laman at dugo ng sanggol. Pero hindi ko maaaring biktimahin ang sarili kong anak na nasa loob ng tiyan ni Pets. Hindi ko na matatagalan ang nararamdaman kong pagkagutom, pagkahayok sa dugo at laman ng sanggol. Kaya lalabas uli ako ng bahay. Alam ko na kung paano matitigaw, may ibsa ng labis na pananabik ko sa pagkain ng dugo at laman ng sanggol. Alam ko na kung sinong aking mabibiktima. Sayo ko manananggal. Madali akong nakarating dito sa bahay ni Ator. Bubuksan ko ng bintana ng kanyang kwarto. Nakatabi nitong puno na dinatuan ko. Tama. Wala pa siya dito sa kanilang bahay. Habang naghahanap pa siya ng kanyang mabibiktima, bibiktimahin ko ng kanyang asawa at inilihim ko na lang sa kanya para hindi kami mag-away. Ang mahalaga, may ibsa ng nararamdaman kong labis na pagkahayok sa dugo at laman ng sanggol. Nakadapo sa pasamahan ng bintana. Manananggal! Nagising ang asawa niya. Manananggal niya! Umilos. Napatay kong asawa niya to. Kasama ng kanyang anak na nasa tiyan ng kanyang asawa. Ang sanggol na sinipsip ko ang dugo at nilamon ko ang laman. Pasensya na lamang siya to. Kaysa ang aking asawa at magiging anak ang biktimahin ko. Ang mag-ina ni Ator ang aking biniktima. Dahil walang kaibigan na sa gaya naming manananggal na hayok na sa dugo at laman ng sanggol. Malapit na ako sa bahay namin. Ang inay ni Beth. Nay! Nay! Mabuti dumating ka na. Bakit humahangos kayo na lumabas ng bahay? At bakit kayo umiiyak at parang takot na takot? May pumasok sa ating bahay na manananggal.
Manananggal? Oo! Inatake si Beth at yung sanggol sa tiyan niya! Hindi! Hindi! Beth! 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 Ang sangkal sa tiyan ko. Ang anak natin. Tinakot. Kinain. Sino pumatay sa asawa at anak ko? Sino? Ako, Elmer! Ador! Nagbayad ako ng langis sa aking paywang. At nag-anyong manananggal din ako na kagaya mo. Dahil sa ginawa mo sa asawa at anak ko. Ililihin ko sana ito sa iyo, Elmer. Pero wala na akong magagawa. Lalantad na sa iyo ang lahat. Ador, Bakit? Bakit kong piniktima ang asawa at anak mo? Masisisi mo ba ako? Naghanap ako ng ibang mabibiktima. Pero wala akong nakita. At gutom na ako. Hayop na ako sa dugo at laman ng sanggol. Kaya kesa nating mag-ina ang ating biktimahin, mas pinili ko na ang asawa mo at anak ang mapatay ko. naiintindihan kita, Ador. Dahil ang ginawa mo sa aking mag-ina ay katulad lamang ng ginawa ko sa iyong asawa at magiging anak. Biniktima mo rin ang aking mag-ina. Amanos na lamang tayo. Hayop ka! Papatayin kita! Ikaw ang papatayin ko! Hayop ka! Ano, Aling Pina? Oo. Parehong manananggal sina Ador at Elmer. Oo, Kapitan Ray. Matapos sila magkamatayan, nagbalik sila sa anyong tao. Kaya nga nakilala ko silang pareho. Bago ako naparito sa barangay hall na malapit sa simbahan. Hindi ko akalain. Ako man ho hindi makapaniwala. Pero yun ho ang malagim na katotohanan. Nag-away hanggang nagkamatayan sina Ador at Ray. Dahil pareho nilang biniktima ang kani-kanyang mag-ina. Gayong kapwa nagwakas ng pagkakalat ng lagim na mga kampo ng dilim dito sa ating barangay. Wala na tayong dapat katakutan. Oo nga ho. Sa pagkawala ni na Ador at Elmer, kailanman, hindi na maulit na magkaroon ng sagupaan ang manananggal versus manananggal. Malakim ang kamatayang hatid ng mga manananggal. Bunga ng kanilang masidhing pangangailangan. Subalit, higit na kahindik-hindik ang kamatayang bunga ng matinding puot sa isa't isa ng mga kampo ng dilim.